at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao ang pangalay Mateo. Nakupo ito sa pangilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y makakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit tumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habang ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Napakaswerte po natin. Bless na bless po tayo lahat, kapatid. Ngayong gabi po ito, narinig po natin ang Ebanghelyo po. Tayo po, mga makasalanan, ang prioridad sa misyon ng Poong Jesus Nazareno. Napakagaling. Kung gusto niya, tayong lahat, tayo. Kaya mahalaga po na bigyan po natin ng pansin na kailangan at masusik tayong pumasok sa panloob nating buhay. Ang ating tignan, ang prioridad ng Poong Jesus Nazareno sa kanyang misyon ay tayong mga makasalanan. Nadinig po natin ngayong gabi at sinabi po niya, "Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Pues, ninanais po ng Poong Jesus Nazareno na tayo po ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Kaya sinasabi ko po, ang destinasyon po natin lahat ngayong gabi namin ito at mga nanonood sa Facebook Live. Langit po ang destinasyon natin lahat. At ito po ang kalooban ng Ama. Kaya kapag pinadala niya ang kanyang buktong na anak, upang tayong mga makasalanan ay muling maibalik sa piling niya sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ng Poong Jesus. Bawat isa po sa atin, mahalaga na tignan, na kilala tayo. Bawat isa sa atin, alam ng Poong Jesus Nazareno kung anong kalagayan ng aking halimutan. Kaya nga po mahalaga, mga kapatid, kung narinig po natin
Sabi po ng mga publikano, bakit nakikisalo at kumakain ang iyong guro sa mga, sabi po ng mga eskrita, mga publikano ang kasama at mga kasalanan at ang mga taga-singil ng buwis sapagkat ang mga taga-singil ng buwis ay nakatatak na po sa lipunan ng mga Hudyo na sila po yung mga makasalanan. Pero, ang Poong Jesus Nazareno ay umupo sa kanila, pumasok sa bahay ni Mateo, kumain kasama ang mga tinatanggihan ng lipunan ng mga Hudyo, ang mga makasalanan. Kaya't ngayong gabi pong ito, bigyan po natin ng hinang, ng linaw, na ako ay mahal ng Poong Jesus Nazareno. Ako ang prioridad niya. Ako ang nais niya. Siya'y nagmamahal sa akin. Siya'y nag-aangkin sa akin. Sa kabila ng aking pamilya makasalanan, ako pa rin ang kanyang prioridad sa kanyang misyon. Na tayo maging ligtas na makabalik ulit sa kanyang mabakit sa pamamagitan ng Diyos. Kaya't mga kapatid, tignan po natin paano po tayo minamahal ng Diyos, kung paano niyo binibigyan ng higit na pansin ngayong ibanghelyo ito ay natin po ang inang ng pag-ibig ng Diyos sa mga kasalanan. Tayo po rin ay ninanais niyang tayo makabalik sa Kanya. Kaya tigit po na tayo tumutuon sa tao niya, na tayo magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ng pagpapatawad na tinatanggap natin mula sa Kanya ay nagbibigay buhay sa atin, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng tunay na kahulugan ng Diyos na ito ay naparito alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. At ang pagsisikap po natin, pinatawad niya si Mateo at siya'y naging santo. At siya'y sumunod sa ating Poong Jesus Nazareno. Siya'y naging saksi. At siya'y nagkaroon ng isang pinakamalalim na pananampalataya kapagkat nakita niya ang kapangyarihan ng ating Poong Jesus Nazareno. Tayo dito ngayong gabi, makita po natin at mapanghawakan ang kapangyarihan ng ating Poong Jesus Nazareno na nagtatag ng ating simbahan. Siya po ang tanging nagtatag ng totoong simbahan na nabuhay na maguli. Kaya alamin natin sa isayang ng ating simbahan na ang nagtatag ng ating simbahan totoo ay anak ng Diyos na may kapangyarihang magligtas, na may kapangyarihang sumambot sa atin at magdala sa kalangitan sapagkat siya ay galing sa langit, galing sa Ama. Kaya po ito'y magbigyan natin ng pagpapahalaga ng simbahan natin kinabibilangan ay gawa mula sa langit at may kapangyarihang pagligtas sa bawat isa sa atin. Ano pa po yung pangako ng Poong Jesus Nazareno? Siya ay babalik ang kanyang ikalawang pagbabalik upang tayo ay lubos na makapili niya sa kanyang kaharian.